Hello mga viewers! For today's video, maggagala tayo sa Asakusa. So, ito yung first day ko sa Japan and after ko mag-check-in at kumain, lumabas na ako para mamasyal. Dahil nga mag-isa lang ako guys, nagdala ako ng tripod at selfie stick para sa picture. Time check, 3 PM. Wala na siyang araw guys, malamig siya and medyo makulimlim ang langit. Papunta nga pala ako guys sa Sumida Park para mag-take ng picture. Maganda kasi yung view dito, then kitang-kita din yung Tokyo Sky Tree. Ganito ang ginagawa ko every time na mag-take ako ng picture pag mag-isa lang ako. Nakaset yung tripod, then naka-mode siya as a video para at least makapost ako, then mapili ko yung angle or pose na gusto ko. Kaysa yung nakaset siya as a photo, ang pangit ng mga kuha. After guys, pili na lang ako ng kuha na gusto ko, then screenshot ko siya. Mas gusto ko to kasi mas maganda yung kuha. Pwede mo ding iset ng slow motion yung video para at least mas maganda yung pagkaka-screenshot mo sa mga picture. Ngayon, nandito naman ako sa Sumida Riverwalk. Siya nga pala guys, kung nagtataka kayo bakit hindi ako nagpunta sa Tokyo Sky Tree, kasi ako fan umakyat ng mga tallest building. Okay na sa akin yung magagandang background sa picture. And ito yung pinakamalapit na daan papunta sa Sensoji Temple. Sobrang safe dito dahil ilang beses ko nang iniwan yung tripod ko, tapos pa-posing lang ako. Walang magnanakaw at walang hahablot ng phone ko patakbo. Pakita ko sa inyo yung mga kuha ko. So guys, nandito na tayo sa famous Sensoji Temple sa Asakusa. Dahil hapon na, medyo nag-less na din yung mga tourist na nagpupunta dito sa area. Guys, tingnan nyo to. Ang galing ng pagkakagawa nila. Talagang yung stone dragon, doon lumalabas yung water. So, tinatawag daw itong purification fountain. Diyan sila naghuhugas at nagke-cleanse bago pumasok sa temple. Then, dito naman ako nagpunta sa 5-story pagoda. Parang ang gandang kumuha ng picture dito. Yun nga lang, hindi maganda yung langit, guys. Medyo makulimlim kasi hapon na rin kasi paggabi na siya. Nakita ko tong malaking purification fountain. So, try natin, guys. Maghugas tayo. Maghugas muna tayo, guys. Baka sakaling maging pure na ako at after nito magka-jowa na ako. Malamig yung tubig niya guys, as in sobrang lamig. Para siyang tubig na may yelo. Pwede siyang imumog ng mga chismosa para mag-purify yung mga bunganga nila. Then after ko maghugas guys, punta na ako sa Sensoji Temple. So sobrang laki niya. As in ito talaga yung pinupuntahan ng mga tao. Dahil nga medyo gabi, medyo nag-less na rin yung mga tao. So, pasok tayo guys para makita natin kung ano yung nasa loob. Ang galing talaga ng mga Japanese kung paano nila nape-preserve yung mga temples and shrine. Sobrang ganda ng architecture, tapos talagang mukhang bago pa rin. Kahit sabihin mo ng more than 100 years na yung mga nakatayong temple, mukha pa rin silang bago. Paglabas ko ng Sensoji Temple, nakita ko naman tong napakagandang gate. Ang tawag naman sa gate na to is Sensoji Hozomon Gate. Katabi niya dito yung 5-story pagoda. Tsaka mas ma-appreciate mo yung mga temple paggabi kasi sobrang ganda ng lighting nila kaysa sa morning. Paglabas ko ng gate, may isang mahabang hallway na kung saan ang daming nagtitinda ng mga souvenir at saka snack. Yun lang guys, dahil ginabi na ako dito, yung ibang mga shop is sarado na. Ang timings kasi dito is from 10 AM till 7 PM. So since past 7 na, may mga shop na nag-close, pero marami pa rin naman yung mga shop na naka-open. Yun lang, in terms sa mga snack na hinahanap mo, konti na lang yung mga choices. Ngayon naman guys, nagpunta ako sa Denboin Street. Isa ito sa mga well-preserved areas sa Asakusa. Means yung mga traditional shop building nila more than 100 years old na. Alam mo yung feeling na iba yung atmosphere pag naglalakad ka dito? Yung feeling na nasa sinuunang panahon ka ng Japanese period. May mga different variety of souvenir and snack ka ding mabibili dito, pero ang unang-unang pinuntahan ko ay ang Matcha Cafe. Dahil nga maaga nagsasarado yung mga shop and cafe nila, umorder lang ako ng matcha cream puff at saka isang matcha latte. Tinake out ko siya, then itatry ko na lang siya pagdating ko ng hotel. Napansin ko guys sa ice matcha nila, ang ganda ng kulay ng pagka-green nila. So tikman natin kung anong lasa. First sip, ang sarap, creamy. Ba't ganito kasarap ang matcha sa Japan? Bakit sa UAE at sa Pinas hindi ganito yung lasa? And by the way guys, this is only for the matcha lover. Kung hindi kayo fan ng matcha or green tea, pwede kayo mag-try ng any other food. For first bite guys, masarap siya. Lasa siyang cream puff na may matcha flavor. Malamang lasang cream puff. Cream puff yung kinain ko eh.
Yun lang guys, pang 4th at 5th na bite ko, medyo naumay ako. Then, merong mapait na aftertaste. Siguro dahil sobrang strong ng matcha flavor. And habang pa-uwi nga pala ako guys, dumaan ako ng 7-Eleven kasi gusto ko tong i-check yung kanilang Japanese ice cream. Kasi ang sabi daw nila, hindi daw agad-agad nagme-melt ang Japanese ice cream sa convenience store dito sa Japan. So guys, ito yung itsura niya. For first bite guys, masarap siya. Sundae with caramel flavor. Yun lang, medyo naumay na ako, hindi ko siya naubos. Parang sa relasyon guys, sa una lang masarap. So yun lang guys, thank you for watching. Hope you like this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Thank you!